Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan ang talinaga tungkol sa mga hasig, ito po ay naglalarawan sa atin ng pag-ahari ng Diyos na inilalarawan sa pamagitan ng talinhaga ng mabuting binhi at ng masamang damo. Mga kapatid, ang talinhaga pong ito ay naglalarawan sa atin ng pagsibol natin sa mundo ay meron tayong kaakibat na mga sumisibol din na masamang damo. Kung atin pong ilalagay ito sa larawan, sa katotohanan ng ating pamumuhay, may mga taong mabuti ang kalooban, may mga taong masama ang isipan. Kung kaya sinasabi na kapag binunot natin yung masamang damo, maaaring maapektuhan yung mabubuting binhi. Kung kaya kapwa sila masisira. Kung kaya sinabi ng ating Panginoon, nang siya'y tanongin, bubunutin po ba namin yung masamang damo? Sinabi ng Panginoon, huwag. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aanis, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin ninyo yung mga damo at inyong pagbigis-bigisin upang sunugin. At ang mga trigo naman tipunin sa aking kamalig. Mga kapatid, kung ating pong ilalarawan ito sa pangyayari sa ating buhay, noong panahon ng tinatawag natin tokang, marami po sa atin ang mayroong mga karanasan na may mga anak na napatay dahil sa tokang o tinatawag natin EJK o extrajudicial killing na sinasabi sa estatistiko, halos 30,000 mga tao ang napatay. Mayroong mga gumagamit ng drugs, mayroong mga nagtitinda ng drugs, at mayroong mga collateral damage na nasangkot lamang at tinamaan ng maligaw na bala. Kaya sila ay namatay. Kung lalagay po natin yung masamang damo, kapag binunot natin kaagad, maapektuhan yung mabubuting trigo, mabubuting kalooban, mabubuting tao, ay maaaring maging madamay sa pinsala na ginagawa ng mga taong pumapatay at bumubulot ng masamang damo. Kung atin po susundin yung kalooban ng Panginoon, sinabi niya, huwag ninyong bunutin. Hayaan yung dumating tayo sa anihan. At pagdating ng anihan, ay pagbubukod-bukurin yung damo at yung trigo. Ibubukod yung mabubuting tao at parusahan yung mga masama. Kaya meron pong Diyos na magbibigay sa atin ng katarungan. Meron Diyos na nakakakita ng ating ginagawang kawalang katarungan. Kung kaya sinasabi na pangalagaan natin yung mabuting binhi at hindi ito maapektuhan ng pagbubunot sa masamang damo.
Kung kaya sa ating pong pamumuhay bilang mga tao, dapat ay lagi natin isipin ang ikabubuti ng ating pamumuhay at hindi ang ikasasama nito sa pamamagitan ng pagbubunot agad-agad sa masamang damo. Hinahayaan ng Panginoon na ito ay kapwa lumago ang mabuti at ang masama. Sapagkat sa bandang huli ay meron siyang tagapag-ani, meron pipili at magbubukod sa masama at sa mabuti. Yung mabuti ilalagay sa kamalig at yung masama ay susunugin. O kaya tingnan po natin ang ating sarili. Tayo ba'y masamang damo na inayaang mabigyan ng pagkakataon magbago? O tayo mabuting binhi na mamumuka ng marami? Amen.